Magandang araw kaibigan. Welcome ulit sa Pinoy Recaps. Ang pelikulang ibabahagi ko ngayon ay ang French action movie na Elias na ipinalabas noong 2024. Siya si Elias, isang retired French Special Force na na-deploy sa Afghanistan. Ang alam ng lahat, nahuli siya ng mga Taliban ngunit ang totoo, sadya siyang nagpahuli para makita ang stepbrother niya na naunang nakuha ng mga kalaban. Isang buwan pa ang lumipas bago siya na-rescue ng mga kasama. At dahil sa sobrang torture na natanggap sa mga Taliban, grabing trauma ang dinaranas ng lalaki. Kaya pinadala siya ng army sa psychiatric hospital. Ilang buwan ang lumipas, nakalabas din si Elias. Pero may gamot siyang iniinom para sa kanyang hallucinations. Hindi siya umuwi sa pamilyang nakagisnan, kaya ay namalagi na lang siya sa isang apartment at ngayon ay walang trabaho. Naging habit na niya ang i-flip ang kutsilyo sa tuwing nag-iisip siya lalo na kung tensyonado. Isang gabi, lumabas siya ng apartment para makipagkita sa dati niyang kasama sa army. Pero bago siya umalis ng kanyang unit, naglagay siya ng tape sa may pintuan. Dahil sa karanasan sa Taliban, safety precautions na ang lagi niyang iniisip. Sa bar sila nagkita ni Yan. Kasama niya ito sa serbisyo kaya alam ng kaharap kung ano ang kakayahan niya sa field. May private security company ang lalaki at wala umano siyang trabaho kaya nag-offer ito ng bodyguard position sa kanya. Mayaman na Arab family umano ang kliyente na nagbakasyon lang sa France. Malaki raw umano ang matatanggap niyang bayad. Ngunit hindi siya interesado sa offer kaya tumayo na siya at umalis. Pagbalik niya ng apartment, napansin niyang natanggal na ang tape na nilagay niya kanina kaya naglabas na siya ng kutsilyo. Pero ang kanyang landlord lang pala ang pumasok. Naningil na ito ng upang ngunit dahil wala siyang trabaho, wala siyang pambayad dito. Nang mag-usisa ito tungkol sa kanyang karamdaman na hindi na naman siya umiinom ng gamot kaya lumalala na umano ang pagka-paranoid niya. Dito na siya nagdesisyong umalis sa unit. At dahil wala na siyang ibang mapuntahan, wala siyang choice kundi tanggapin ang inalok na trabaho niyan. Partner ng kaibigan ang dati rin nilang kasama sa army na si Hector. Pagkatapos maipaliwanag sa kanya ang mga dapat niyang gawin, binigyan siya niya ng pera at bagong cellphone sabay sabing magsisimula na siya kinabukasan. Sapagkat wala nang mauwian, sa ibaba na lang ng isang building nagpalipas ng gabi si Elias. Dahil sa ilang beses na hindi pag-inom ng gamot, hindi niya namamalayang inatake na pala siya ng kanyang sakit. Kinabukasan, nakaharap na niya ang kanyang magiging boss na si Jamal Al-Khawari. At pinakilala din siya nito sa kapatid na si Amina na siyang nanay ng batang babae na si Noor. Ang mag-ina umano ang top priority niyang trabaho. Kasunod nito ay inorient siya ni Brobes, ang kanilang head. Itinuro sa kanya kung saan ang kanilang control room at kung ano ang mga dapat at hindi dapat gawin habang nasa trabaho. Paglipas ng ilang oras, lumabas na si Elias. Suot na ang bagong uniform at binigyan ng instruction na pumunta sa swimming pool dahil nandoon si Amina. Habang nakaupo na siya sa pwesto, pinagmamasdan din niya si Noor na walang sawang nagbabike sa paligid. Ayon kay Brobes, masyado raw umanong malikot ang bata at ma-attitude din ang ina nito kaya pang-apat na umano siyang bodyguard simula nang dumating ang mag-ina sa villa. Maya-maya lang ay sinundan niya si Noor na lumabas para pakainin ang alaga nitong aso. Dito niya napansin ang dalawang kasama sa labas. Narinig niyang may ninakaw umano itong alahas na pag-aari ng madam nila. Dahil dito, tinawagan niya si Yan kung kilala ba nito ang ibang guards. Ngunit sabi ng kaibigan sa kanya na wag na umano siyang makialam. At kung sakaling magkaproblema, tumawag na lang siya sa pulis. Simula nun, nagduda na si Elias sa mga kasama. Pumasok siya sa control room habang nasa pantry ang tatlo. Pinagmasdan niya ang mga monitor at hindi na siya mapalagay nang makitang nagtatalo si Jamal at Amina kaya wala sa isip niyang masaksak ang sariling hita. Nang sumunod na araw, habang naka-standby siya sa may swimming pool, inutusan siya ng kasama na tanggapin ang dumating na delivery. Kaya dito nagkaroon ng pagkakataon si Noor na pumuslit sa gate. Mabilis niya itong sinundan pero bigla siyang natigilan nang makita ang isang motor na may dalawang sakay na tila nag-aabang sa bata. Ilang saglit pa ay umandar na ito patungo sa kanila kaya lumuhad siya at nilagay sa likod ang kamay na kunwari, bubunot siya ng baril. At paglagpas ng mga ito sa kanya, nakita niya ang diamond tattoo sa kamay ng isa. Dahil dito, galit na galit si Jamal kay Noor at sa kanilang apat.
Sinisi pa siya ng bata kung bakit ito nakalabas pero hindi na siya kumibo pa. Maya-maya ay sinabihan niya si Brobes tungkol sa mga taong nakamotor. Sigurado umanong may masamang binabalak ang mga ito kaya dito na siya nagsuggest na kailangan na nilang magbitbit ng armas. Sumang-ayon naman agad ang head nila kaya kinuha na nila ang mga baril sa locker. Patuloy na hindi iniinom ni Elias ang kanyang gamot kaya patuloy din siyang nagsasalita mag-isa. Isang araw, nakiusap si Amina kay Jamal na gusto nilang mag-shopping. Bored na umano ang mga ito sa loob ng villa. Kahit isang beses lang raw masubukan din nilang lumabas total may kasama naman umano silang bodyguard. Ayaw sanang pumayag ng lalaki pero sinabihan ito ng bata na nakakulong na sila sa Dubai, pati ba naman daw dito sa France nakakulong din sila. Walang nagawa si Jamal kundi pumayag na sa kahilingan ng mag-ina. Nang sabihan siya ni Jamal na dalawa silang sasama, tinanggihan niya ito. Mas mainam umanong mag-isa lang siya para hindi masyadong halata sa mga tao. Sumang-ayon naman dito ang kanyang amo. Habang naghahanda siya, napansin niya sa CCTV ang pag-uusap ni Brobes at Jamal. Dito lalong lumakas ang kanyang pagdududa na may masamang plano ang kanyang amo at mga kasamahang guards. Bago sila umalis, uminom na siya ng gamot, at nagulat siya nang biglang lumapit si Brobes sa kanya. Pinakita nito ang kuha ng CCTV tungkol sa nakamotor na nakita niya sa labas. Nag-hallucinates lang umano siya dahil wala naman umanong nakita sa record. Dagdag nito na pumasok din umano siya sa restricted area sa unang araw niya sa villa. Dito naguguluhan si Elias. Alam niyang may sakit siya pero alam din niyang hindi hallucination ang nakita niyang mga tao na nakasakay sa motor. Kukunin sana nito ang baril pero ayaw niya itong ibigay kaya sabi nitong magre-report ito kay Jamal. Habang nasa daan, binuksan ni Noor ang bintana. Halata sa mukha nito na excited na nakalabas sila at masayang nakakakita ng ibang tao. Ngunit hindi ito mahilig mag-shopping kaya nababagot na sa pag-aantay sa ina na halos pumasok sa lahat ng shops ng mamahaling brands. Ang hindi alam ni Elias, totoo ang kanyang kutob kay Jamal at mga kasamahang guards. Dahil nang pauwi na sila, may tumabi na motor sa kanila sa stoplight. At nang makita niya ang diamond tattoo, sinabihan niya ang mag-ina na mag-seatbelt sabay mabilis na umarangkada. Gulat na gulat ang dalawa sa ginawa ni Elias pero nang makita nila ang humahabol na motor, kinabahan na ang mga ito. Natagpuan rin daw sila ng kanyang asawa. Pagdating nila sa villa, nagmamadali silang pumasok sa loob. Sinalubong sila ni Brobes ngunit tinutukan niya ng baril ang head saka sinabihan na alam naman nito ang nangyayari. Sinundan niya si Noor sa kwarto nito at tinanong kung kilala ba nito ang humahabol sa kanila. Dito na kwento ng bata sa kanya ang totoong pagkatao nito. Pinakita nito kung saan ito nakatira dati. Na isa umanong prinsesa ang ina at napakayamang sheikh ng Dubai naman ang ama nito. Kaya umano sila tumakas dahil gusto itong ipakasal ng sheikh sa 50 years old na lalaki. Humingi umano ng tulong si Amina kay Jamal para tulungan silang mag-ina na makalayo. Nang pumasok ang kanyang madam, tensyonado na si Elias. Lumabas siya at pinuntahan si Jamal. Kinumpronta niya ito sa masamang plano sa mag-ina. Na nasilaw rin pala ito sa pera kaya nakipagsabuatan din ito sa ama ni Noor. Sagot nitong wala na umano siyang pakialam dahil makakatanggap din umano siya ng malaking halaga. Ngunit nahinto ang kanilang pag-uusap nang biglang tamaan ang lalaki sa ulo. Natulala si Elias sa nangyari. Ang hindi niya alam, nasa paligid na pala ang mga tauhan na kukuha kay Noor. Niretreat siya ng mga ito sa sala. Kaya nagmamadali siyang balikan ang mag-ina sa kwarto ngunit wala na ang dalawa dito. Nang mapatingin siya sa bintana, dito niya nasaksihan ang pagpatay ng mga mercenaries sa kanyang mga kasamang guards. Maya-maya pa ay nakapasok na ang mga ito sa loob ng villa. Ngunit walang kahirap-hirap niyang tinamba ang mga kalaban. Nakita niya si Amina na nagtatago sa cabinet pero hindi nito kasama ang anak. Dahil sa kinuhang radyo galing sa kalaban, nalaman din niya kung nasaan si Noor. Kaya una niyang hinatid si Madam sa sasakyan at mabilis na ne-rescue si Noor na nasa kabilang side ng swimming pool. Nang makuha na niya ang bata, mabilis na silang umalis sa villa. Pero hindi pa sila gaanong nakalayo, nasundan na agad sila ng mga mercenaries. Ngunit madali lang itong nalusutan ni Elias. Ilang saglit lang ay pumarada sila sa isang parking area. Tinapon niya ang kanika nilang mga cellphone at pasimpleng pumunta sa isang bus stop.
Dinala pala ni Elias ang mag-ina sa komunidad kung saan siya pinalaki ng umampon sa kanya. Ngunit wala na ang kanyang amain kaya ang kinakapatid niyang si Sarah ang humarap sa kanila. Pero hindi pa rin pala siya napatawad nito dahil sa nangyari sa kanyang stepbrother na hindi niya nailigtas noon sa Afghanistan. Liban pa man, tinanggap sila ng grupo pero hindi dahil sa kanya kundi dahil kay Amina at Noor. Kinabukasan, sabay-sabay nilang napanood sa news ang alegasyong pinatay umano niya ang kanyang mga kasamahang guards at nagnakaw pa siya ng alahas. Nagtataka silang tatlo kung bakit ganun ang lumabas sa balita. Pati ang mental issues niya ay binalita din na posible umanong dahilan bakit niya nagawa ang krimen. Dahil dito, galit na galit si Sarah sa kanya at pinapaalis na agad siya sa kanilang lugar. Nagalit naman siya kay Amina dahil akala niya kasabwat ito sa panloloko sa kanya ng kaibigang si Yan. Pero nang puntahan niya ang lalaki sa kumpanya nito at kumprontahin, dito niya nalaman na pati pala si Yan ay naloko ng grupo ng mercenaries. Dahil pinalabas umano sa balita na bumalik na ang mag-ina sa Dubai kasama si Jamal. Dito natigilan si Elias, lalo siyang naguguluhan sa nangyayari. Kaya para mapatunayan na mali ang nalaman ni Yan, dinala niya ito sa villa. Pero lalo lang siyang naguguluhan dahil napakaayos na ng buong sala. Tila walang nangyaring pamamaril ang naganap sa loob. Pati ang dugo ni Jamal sa carpet wala na rin. Nalilito na siya pero alam niyang may kuha ang CCTV sa loob kaya pinanood nila ang huling record nito. Ngunit lalong sumakit ang ulo ni Elias nang makita sa monitor na siya nga ang bumaril sa mga kasamahan niya. Dito niya inisip ng mabuti ang buong nangyari sa villa. Pero alam niyang napatay niya ang mga mercenaries at si Jamal. Naawa si Yan sa kaibigan kaya tiningnan nito ulit ang kuha ng CCTV. At dito nila nalaman na edited ang record sa CCTV. Na pati ang pinalabas sa news ay peke din. Sadya palang inoffer ng kalaban ang trabaho kay Elias at ginamit lang umano nito ang connection ni Yan sa kanya para tanggapin niya ang offer. Dahil alam umano ng mga ito ang mental issues niya. Na lalo lang siyang madidiin sa kaso dahil sa kasalukuyan niyang sakit. Maya-maya pa ay pinuntahan nila ang lalaking sinasabi ni Yan. At dito na niya nalaman na ang tatay nga ni Noor ang nag-utos sa mga ito na kunin ang bata kapalit ang malaking halagang investment sa mercenaries group. Dagdag ng lalaki na hindi umano titigil ang sheikh hanggat hindi makuha ang bata. Pagkatapos nilang malaman ang lahat ng ito, bumalik ang dalawa sa kinaroroonan ng mag-ina. Dito nila pinag-uusapang mabuti kung paano nila maitakas si Amina at Noor na hindi masundan ng mga naghahabol sa mga ito. Sabi niya na hindi na sila pwede sa airport or sa train dahil ma-recognize na ang mukha nila sa system. Kaya ipupuslit na lang umano sila sa border. Ilang saglit pa ay nasa biyahe na sila papunta sa lugar kung saan mag-aantay ang delivery truck na sasakyan ng mag-ina. Habang nasa biyahe sila, napansin niya ang isang van sa likod. Nagdududa siya dito kaya bigla niyang tinapon ang cellphone ni Yan sa labas na kinagulat nilang lahat. Sagot lang niyang may tracking device umano ito kaya natahimik na rin si Yan. Paglipas ng isang oras, nag-stop over sila sa isang kainan. Tahimik na sinuyod ni Elias ang buong paligid. At dito niya napansin ang isang lalaki na tila masakit ang braso nito. Malakas ang instinct niya kaya sinundan niya ito sa parking. At dito niya napansin ang van na nakasunod sa kanila kanina. Buong tapang niya itong pinasok at mag-isang tinamba ang mga kalaban. Napaupo siya sa bilis ng pangyayari. Nang tingnan niya ang braso ng isang lalaki, nakumpirma niyang ito ang taong kinagat ng aso sa villa. Pagbalik niya sa restaurant, sinenyasan na niya ang mga kasama na umalis na sila. Maya-maya pa ay nakarating na rin sila sa isang shipment yard. Siya na ang humarap sa mga ito. At ilang sandali pa ay pumasok na sila sa loob ng container van. May sekretong compartment ito sa dulo na hindi umano madedetect ng sensor. Ngunit nakaramdam ng takot si Noor dahil claustrophobic ang bata, ayaw sana nitong pumasok sa loob. Pero dahil sa pangako niyang protektahan ito, hindi na siya nagdalawang isip na sumama sa mag-ina. At makakasama pa nila ang iba pang mga illegal immigrants. Ngunit ang hindi nila alam, bininta din pala sila sa grupo ng mercenaries. Hinatid lang pala sila ng driver sa kanilang kamatayan. Dahil pagkatapos makuha si Noor, niretrat na silang lahat sa loob dahilan na mamatay si Amina at tamaan si Elias sa dibdib. Pero ang totoo, ang kanyang bulletproof vest lang pala ang tinamaan. Buti na lang nakatakas siya gamit ang forklift bago sumabog ang container.
Nang mga sandaling iyon, nahuli din pala siya ng mga mercenaries. Pero matapang nitong binalaan ng mga kaharap kung sino si Elias at kung ano ang kaya nitong gawin. Kasunod nito ay sumakay siya ng bus pabalik sa kumpanya niyan. Kinausap niya si Hector na kailangan niya ng tulong nito para mabawi ang bata sa poder ng ama. Dahil sa kanilang pinagsamahan, wala namang pag-alinlangan ang lalaking tumulong sa kanya. Habang patungo na sila sa kanilang jump-off point, pinatay na ng mga mercenaries ang kaibigan nilang si Yan. Isang parachutist ang trabaho ni Elias sa Special Forces kaya walang kahirap-hirap siyang naglanding sa rooftop ng gusali. High-tech ang dala niyang baril at ibang mga gamit. Ganon din ang building na kinaroroonan ni Noor. Dahil puno ito ng CCTV, mabilis agad niyang natunton ang kinaroroonan ng bata. Pasimpleng pinatay ang 2 guard sa labas. At nang makapasok na siya sa kwarto, ilang beses siyang nag-flip ng maliit niyang kutsilyo para marinig ni Noor na dumating na siya. Pagkatapos ng ilang flip, narinig din siya ng bata. Mabilis itong yamakap sa kanya at naiyak sa sobrang tuwa. Ngunit maya-maya lang ay tumunog na ang alarm sa buong gusali. Dito na nagumpisa ang matinding bakbakan ng mga guards ng Sheikh at ni Elias. Pinasakay niya sa kanyang likod si Noor para mas mabilis silang makaakyat sa rooftop. Pero ayaw pa rin silang tantanan ng mga tauhan ng ama nito. Kaya gumawa siya ng paraan para matrigger ang fire alarm. At iniwan niya sandali si Noor sa elevator para makipagmano-mano sa mga kalaban. Noong akala niya tapos na ang lahat, isang lalaki ang huli niyang nakasagupa na may bitbit na gintong fire extinguisher. Ngunit nang tutuluyan na sana niya ito, bigla siyang pinigilan ng bata. Ayon kay Noor, may daanan umano sa penthouse ng ama, patungo sa rooftop. Kaya kinarga niya ito habang papasok sila sa penthouse. Pagdating nila sa loob, napatigil si Elias nang makita ang mga portrait ng Sheikh. Dito na siya nakaramdam ng matinding galit at gusto niyang patayin ang ama nito pero pinigilan na naman siya ni Noor. Kaya nagpatuloy na lang sila sa rooftop. Habang nagsusuot ng parachute si Elias, takot na napatingin sa baba si Noor. Sinabi na nito sa kanya na takot ito sa heights. Ngunit nangako siya dito na hindi niya ito bibitawan. Dahil malaki ang tiwala ng bata sa kanya, napapayag din itong sumabay sa parachute. Paglipas ng ilang araw, nasa Morocco na ang dalawa. Sabi ni Noor na magugustuhan sana ng ina niya ang lugar. Dito humingi ng tawad si Elias na hindi niya nailigtas si Amina. Maya-maya ay dumating na sila sa bahay ng kanyang tiyahin. Simula ng araw na iyon, dito namamalagi si Noor. At pagdating ng pasukan, masayang pinakita ng bata kay Elias na tapos na itong na-enroll sa isang paaralan. Nang sumunod na araw, nasa loob sila ng internet cafe para mag-post ng original video na kuha sa CCTV tungkol sa nangyari sa villa. At pinadala din nila ito sa mga news editors. Pagkatapos nito ay sinira na rin niya ang USB. Sa unang araw ng pasukan, hinatid ni Elias si Noor sa labas ng paaralan. Sinabihan niya ito na matutupad na ang pangarap nitong mamuhay ng normal kagaya ng iba. Na ito na umano ang magdedesisyon sa sariling kinabukasan. Niyakap siya ni Noor bago ito pumasok sa loob. Maya-maya ay binigay ng lalaki ang kanyang bag na iniwan niya dito. Kaya hindi niya sinagot si Noor kung sasanduan ba niya ito mamayang uwian dahil tuluyan na pala niyang ipaubaya sa tiyahin ang pag-alaga sa bata. At para masigurong wala nang manggugulo sa buhay ni Noor, pinatay niya ang iba pang mercenaries na nakakaalam sa kanyang pagkatao. Sana nagustuhan niyo ang pelikulang ito. Maraming salamat sa inyong panonood. Kita-kits tayo sa susunod na video.